dating Senate President at napakaraming hinawakang posisyon na mahalaga sa Senado, Senator Franklin Drilon. Senator Drilon, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, mabuhay po kayo. Ako po si Alvin Gabino, kasama ko si Atty. Dodo Dulay at si Kasani Escudero po. Good morning, Mr. President. Mabuhay kayo, Congressman. Good morning. Senator Drilon, ano po ba in particular, kayo po yan nabasa namin sa pahayagan na nagpahayag na kayo naayon sa review ng Visiting Forces Agreement. In particular po, anong mga provision ng BFA ang tingin nyo dapat tingnan muli? Sa akin po, dapat liwanagin natin yung jurisdiction noong ating mga husgado at ng ating pamahalaan kung sakali maulit yung nangyari doon kay Daniel Smith. Opo. Kung inyong malaala, Alvin, Sani, yun pong pangyayari ay medyo napahiya ang ating bansa. Dahilan po sa hindi natin mahawakan ng ating mga husgado ang akusadong si Daniel Smith doon sa paghahasa. Na lumalabas pala pa doon sa provision ng BFA ang kustodiya ng isang katulad ni Corporal Daniel Smith ay nasa pamahalaan ng Amerika sa US Embassy. Iyan na pa nga po. Dapat siguro yan ang una nating bisitahin at ano ang ating mahagawa para hindi po mauulit yung nangyari. Dahil sa yan naman sa ating patakaran dapat hawak ng husgado yung akusado at ito naman kung ang mga krimen lamang ay walang relasyon sa tungkulin ng mga sundalong Amerikano sa ilalim ng ating Visiting Forces Agreement. Sa akin po, yan ang unang nating titingnan. Opo. Ay yung obserbasyon po ng ilan na itong Visiting Forces Agreement misnomer na kasi at 365 days a year narito na yung mga tropang Amerikano. Ano po nga pananaw nyo tungkol dito? Ay, yan po ay pwede nating tingnan dahil bawal sa ating batas ang magkaroon ng base militar maliban lamang kung nasa tratado ng ating bansa at ng ibang bansa. Ito po'y hindi ito po'y Visiting Forces Agreement at sa titulo pa lang ng dokumento ay dapat iyon po ay kami nang inratify ito ang pagkaalam namin. Ito po yung mga temporary sojourn, yung mga training exercises. Opo. At ito po siyang mag-govern ng relasyon ng dalawang bansa habang nandito yung mga dayuhang Amerikanong sundalo na nagte-training, hindi po sa kontemplasyon, wala sa Visiting Forces Agreement ang permanent basing. Opo, pero ngayon po kahit nirurotate nila yung kanilang yung mga tao, yung mga individuals, pero permanently halos narito sila sa Pilipinas at palaging meron. Yan ang ating sa akin po titingnan din natin yan dahilan sa mukhang gumagawa sila ng distinction between the establishment of a base at ang continuous presence ng kanilang mga sundalo. Pero virtual permanent presence na rin po sila, di po ba? Kaya nga ating dapat tingnan din yan. So yung dalawang bagay, Alvin, ang pwede nating bisitahin. May iba lang po tayo ng usapan na Senator Drilon. Binabasa ko rin po yung mga pahayagan na kayo po pala sumusuporta dito sa conditional cash transfer na programa ni Presidente Aquino na magpapatupad si Secretary Dinky Silman. Ilang bagay lang po, Alvin. Unang-una, yan po ay programa din ng dating administrasyon. Tama po. At yan po ay pinapairal sa kasalukuyang administrasyon. Yan po ang unang punto. Pangalawang punto, ito pong programang ito ay originally doon po ginanap yan sa South American countries. Doon po sa Brazil at saka sa Mexico. At ang tawag dito ay Bulsa Pamilya. At tulong po sa mga mahihirap. Pangatlo, yun po sa kanilang karanasan doon sa South America, malaki ang naitulong ng programang ito sa mga mahihirap at naiangat ang kahirapan ng mga musmos na mga
yung mga Mexicano mga bunti, o Brazilians. mga bata. Pang-apat po, kaya po tawag conditional cash transfer. Dahilan po sa may mga kondisyon ang patuloy na pagbigay ng abuloy sa ating mga mahihirap. Unang-una, kung may mga pumapasok na mga bata, dapat ipagpatuloy ang kanilang pagpasok sa eskwelahan. Kung hindi po pagpatuloy, ay hindi rin matutuloy itong ganitong klaseng tulong. Kung mayroon pong sinatawag natin yung mga nganak, dapat regularly pumunta sa Puriculture Center para pangalagaan ang kapakanan ng ina. Panglima po, ang sinasabi, wala kakayahan ang DSWD. Nagampanan itong ganitong yung absorptive capacity na binabanggit po ng ilang kritiko nito. Opo. Yan naman, Alvin, ay hindi naman isang bagsak yung 21 billion eh. Yan po ay depende sa unang-una sa koleksyon ng pamahalaan. Hindi naman yung isang bagsak lang. Kung hindi, just on the average, siguro mga 1 million sa isang buwan. Okay. Ngayon, kung hindi ma-absorb noong DSWD, yung pag-distribute nitong 1 million, ay di siguro either tulungan ng ibang ahensya o itigil or hindi mo na magre-release hanggang mayroon pang... Pero yun po nga problema ng ilang mga kritiko nito. Ang sinasabi, pag hindi nagastos yan, parang magiging pork barrel na niya, pwedeng dalhin kahit saan. Pwede po maging pork barrel ng Pangulong Aquino, pwede rin maging pork barrel ng Congressman. Wala pong pagkaiba yan kung ganoon po ang ating pag-iisipan. Ang akin lang, hindi pa po nag-upisa, lahat na po na kritiko nandyan. Noong panahon po ni Gloria Macapagal Arroyo, yung mga kritiko ngayon, tahimik naman sila noon. Siguro, pagbigyan muna natin, tingnan muna natin kung ano ba ang paano takbo nito? Takbo nito. At yan naman, Alvin, ang 21 billion ay authority to spend lamang. Hindi naman ibig sabihin na hindi na po pwedeng itigil yan kung nakikita nating hindi po maayos ang pagpapatakbo. Mr. Senator, Sani, sa tingin ko, ang maraming bumabatikos, ayaw lang nilang sabihin. Ang dahilan kasi si Dinky ang nagpapatakbo ng programang yan. Siguro nga po. Kung hindi siya nagpapatakbo, siguro hindi nila babatikusin yan. Noong panahon ni Secretary Cabral, kung aking malaala, wala pong nagsabing... yan. Tama. ASP. Hindi po ba? Yes, very true. Ganun din po ang prinsipyo noon. Although mas malaki ngayon. Although mas malaki, isa rin nga issue, Senator Drilon, yung perang ipamimigay, iuutang natin. Hindi po pwede po sabihin natin, pero kung iutang natin, ay di sa tao rin pupunta. Hindi naman po sa ibang bagay na pupunta, kung hindi sa tao rin. Pero meron po nagsasabi, di ba mas maganda yata nga tingnan, yung work, yung paperwork. Ibig sabihin na bibigyan mo ng kahit emergency employment, pero at least yung perang ibibigay, pinagtatrabahuan. Yan po ang konsepto rin. Ngunit ito pong konseptong ito, sabi ko nga, it was done in other countries at mukhang maayos ang resulta. Pagtakbo, naging resulta. Apo, dahilan po sa ito'y nakakatulong din upang maabot natin ang ating Millennium Development Goals, lalo po sa edukasyon at sa kalusugan ng ating mga kababayang mahihirap. Oo nga po. Pag tinignan nyo talaga yung objective, napakaganda. Ano po? Opo. Senator Drilon, maraming salamat po sa inyong oras. Magandang umaga po. Salamat Alvin at Sani, mabuhay po kayo. Thank you. Si Senator Franklin Drilon. Malapit na pagbunan ito ka, Sani, no? Sa Miyerkules na kung maayos sa schedule. Yeah, Martes, Miyerkules. Kayo pala ka, Sani, anong naging posisyon nyo dito kay Secretary Dela? Sumali ba kayo doon sa... Sumali ako. Doon sa nananawagan sa kanyang pagbibitiw? At katunayan,